Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So meron akong ichichika sa inyong lahat. Gusto ko lang ipaalala sa inyo kung ano ang naging achievement nitong si Diwata Torre at bakit gigil na gigil ako sa kanya at pinapalakpakan ko siya habang yung palakpak ko, ito yung ulo niya. Ganun. So, siya lang naman po ay nakilala dahil sa kanyang pagiging abusado sa mga miyembro ng KOJC. Siya lang naman po ang kauna-unahang pulis na nagpakita ng pambabalahura at pambabastos at nagpakita ng kanyang malaking katarand at 80-80 na likas na angking dala na kanyang ka-80-80han sa kanyang utak ang nang abuso sa bahay-sambahan ng KOJC. Siya lang naman ang nanguna sa pangingidnap kay PRRD, kaya ito ngayon ay nasa The Hague, Netherlands. Siya lang naman ang nangunguna sa mga pang-aabuso sa kapangyarihan at posisyon, nakakampihan ang isang may kasalanan sa road rage dahil kaibigan niya. So itong lalaki na to, hindi to kasi PNP chief. Hindi ko ginagalang itong PNP chief na to dahil balahura ang kaugalian ng tao na yan. Ewan ko kung tao yan, baka hindi, baka unggoy. Siya lang naman yun, ang kauna-una ang PNP chief nyo na merong persona non grata na integridad at reputasyon. May persona non grata yan dun sa bayan niya dahil sa pakikialam niya sa politika at sa kung ano-ano pang pinaggagawa niyang kalokohan. So yan yun. Yan ang kanyang achievement. Siya rin yung isang PNP chief na record breaking yan nasa Guinness World of Record ngayon yung pagiging PNP chief niya, na isang malaking lamat na naman sa Pilipinas dahil paano ngayon ipapaliwanag nitong bangag na presidente nyong si Bongbong Marcos na nagtalaga siya ng isang pulis na maging PNP chief na siya namang dahilan kung bakit natuloy ang extraordinary rendition or aka pangingidnap nila kay PRRD. Paano niya ngayon ipapaliwanag yan sa buong mundo na ang itinalaga niyang PNP chief ay isang kidnapper? Paano? So dyan yung makikita na ang basura ay nag-a-attract ng basura. Ang basura, ang kaugalian at personalidad ay nag-a-attract din ng mga basurang pagkatao at basurang nilalang. Yan ang presidente nyo. Sabi niya, makikipag-ayos siya dahil nakikinig na siya sa hinaing ng mga tao. Tapos, ipopromote mo ang isang kidnapper na naging dahilan kung bakit nagpupuyos ang galit ng mga Pilipino ngayon sa administrasyong bangag. Yan yun. Kaya, dyan natin makikita kung anong klaseng kaugalian meron ang bangag nyong presidente. Okay?